Hi everyone! So for this video, I'm going to teach you how to print yung pocket planner. Okay, so syempre, kailangan i-download nyo muna yung mga files na nasa Google Drive. Yung planner cover and also yung PDF file na free 2026 pocket planner. Okay? So una muna natin gagawin ay i-layout natin ulit yung planner cover. So kailangan natin ng Canva. So, ang size nito ay pang A4. Ayan, 210 by 297 millimeter. Ang gagawin natin, mag-add tayo ng grids. Okay? So, yung grids, dito lang siya makikita. Ayan, click nyo lang yan. Then, hanapin niyo yung apat na squares. Ayan. So, ayusin nyo lang yung grid. Isakto nyo lang sa page. Then, tanggalin ninyo yung spacing. Okay? Next naman ay i-upload ninyo yung mga cover, yung front and back. So yung akin, yung back ko, laging ganito lang siya. Logo ko, tapos yung username, and also yung mga accounts kung saan sila pwede mag-order. Ayan. Pwede nyo rin gayahin to kahit hindi nyo na i-full page na colored, no? So yung akin, ganyan lang palagi yung back niya. So lagay lang natin dito. Ayan, drag lang natin. And then, yung cover. Yung front cover. Yan. Since meron tayong white part, okay, ayaw niya. Ayan. So, since meron tayong white part, maglalagay tayo ng maliit na line. Okay, para alam natin kung saan natin hahatiin yung papel. Okay, so, ano lang natin? L. Click lang natin yung L sa ating keyboard. Then, yung stroke width is 1. Then, liitan lang natin. Ayan. So, make sure maliit lang siya. Then, palitan natin ng color. Gawin nating gray. Okay, light gray. Ayan. Make sure naka-middle siya. Ayan. So, duplicate natin. Dito naman sa right side. And then, middle ulit. Ayan. And then, click share. Tapos, download. Yung file type niya is PDF print. Okay? Then, yung color profile, kayo nang bahala. Siyempre, iba-iba tayo ng printer, no? Iba-iba yung magiging resulta, mapa RGB or CMYK. Since yung aking account ay naka-free lang, ang gagamitin ko ay RGB. So, click natin yung download. Yan, wait lang natin ma-download. Yan, click natin yung save. Okay, so once na na-download, i-open natin yung mga files sa PDF Escape. Okay, yun yung ginagamit ko, hindi na yung Adobe Acrobat. Okay, kasi hindi ako makapag-install ng Adobe Acrobat dito sa aking PC dahil konti na lang yung kanyang storage. Yan, so PDF Escape. Okay, open natin doon. Ayan, so una nating ipiprint yung cover. So, ang gagamitin kong paper para sa cover ay um, calling card. Okay. Pwede naman photo paper, 230 GSM or higher, no? Para mas matigas and magandang tignan. Pero dito sa video tutorial na to, para hindi naman sayang yung photo paper ko, gagamitin ko na lang ay calling card. Okay, 180 GSM. So, yung setting, kapag ipiprint, if pares tayo ng printer, yung akin ay Epson L3210, ganito po yung kanyang setting. Kung iba po yung printer ninyo, mag-trial and error kayo. Okay? So, orientation, gawin natin portrait. Then, yung printer, para makapag, ano tayo, print ng borderless, kailangan is Epson L382 po yung driver. Okay? Printer properties, ayan, A4 size. Click natin yung borderless. Okay? So, kapag na-click yung borderless, matic na po na yung paper type niya ay magiging Epson matte. So, click nyo lang yung okay. Ayan, check lang natin. Okay, print range, all. Make sure yung mode ay pang single.
Then, para wala siyang white spaces, no, i-click natin tong use actual PDF dimensions for paper size. Yan. Parang katumbas ata nito sa Adobe Acrobat is parang print uh, fit yata. No, I'm not sure, okay? So, ayan. Use actual PDF dimensions for paper size. And then, click nyo lang yung print. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung printer ko. So, insert lang natin to. So, ilock ninyo yung paper para hindi gumalaw-galaw habang piniprint. Okay, meron pang lock kasi yung mga papers natin dito sa ating mga printer. And then, click nyo lang yung print doon sa PDF Escape. Yan, wait lang nating ma-print. Yan, so tapos nang ma-print, pigment ink po yung ginamit ko dyan. Ang ganda ng kulay, di ba? Yan, so tabi na muna natin. Mamaya na natin i-cut yan. So, ang next naman na ipiprint natin ay yung kanyang inserts. Okay, yung pages ng ating pocket planner. So, I will share my screen again. Ayan. So, open naman natin ngayon itong file na to, yung Free 2026 Pocket Planner. Yan. So, sa pagprint naman ng inserts, okay, ganito po yung setting sa PDF Escape. Okay, click lang natin to, yung printer icon. Okay, so yung orientation, landscape po. Then, yung printer, papalitan ko lang siya ng Epson L3210. Okay, kasi hindi naman ako magbo-borderless. Paper size is A5 po. Wala na akong papalitan dito sa printer properties. Ganyan lang siya, plain paper lang. Okay. And then, dito sa print range, ang ipiprint po natin ay page 6 to 35. Hindi natin isasama yung mga cover, pati rin tong terms of use. Page 6 to 35. Yan. Then yung mode, gagawin nating booklet. Okay? Tapos, yung kanyang booklet, subset, pwede ninyong gamitin tong both sides. Pero ako kasi sanay ako sa unahin yung front side tapos back side. Okay, so ang ipiprint na muna natin ay yung front side. Okay, so for this inserts, ang kailangan natin is 8 sheet ng A5. Okay, pwede naman kayong bumili ng pre-cut na A5 paper kung sakaling wala kayong rim cutter. So, pakita ko lang ulit yung aking printer. For this tutorial, ang gagamitin ko ay 70 GSM. Pero kapag magbebenta na kayo, please lang huwag ninyong gagamitin yung 70 GSM kasi manipis po yun. Makikita yung ano, yung print back to back. Okay? So, para hindi halata, gumamit kayo ng 80 GSM or 100 GSM. Siyempre, mag-a-adjust lang kayo ng pricing kung sakaling gagamitin ninyo ay 100 GSM. So, again, for tutorial lang po to. No, medyo mahal din kasi yung 80 GSM, kaya madalas ang ginagamit ko sa tutorial ay 70 GSM lang. Okay, ayan. So, insert natin yung 8 sheets ng A5. So, ilock din natin ulit sa ating printer para hindi gumalaw-galaw habang piniprint. And then, click nyo po yung print doon sa PDF Escape. Yan. So, tapos nang ma-print. Yan. So, ito yung pinaka-last page na lumitaw. Okay? Or I mean, na-print. So, di natin gagalawin yung mga pages. Okay? Kung sakaling ganito din yung last page na na-print sa inyo, so, baliktad nyo lang yung paper. Ganyan lang. Then, insert ninyo ulit sa printer. Okay? Ayusin ko lang. Yan. So, lagyan natin ulit dito. Hindi natin gagalawin yung mga pages. Basta, ganun lang sila. Yan. So, lock nyo lang yung paper. Then, share ko ulit yung screen ko. So, yung back part naman yung ipiprint natin. So, click natin to ulit, yung printer icon. This time, dito sa ating booklet subset, it's backside only. Yan. Make sure yung print range, ayusin ninyo. Baka makalimutan ninyo, no? So, 6 to 35 po. Okay? Then, click print.
Yan. So, share natin ulit yung ating camera. Yan. Wait nyo lang ma-print. Yan. So, pakita ko lang sa inyo kung paano ayusin yung mga pages. Lipat lang tayo ng pwesto ng camera. Madali lang naman ayusin to, yung mga pages. So, syempre, lalagay natin to. Ayan. Sunod-sunod na yan. Yan. Okay. Ayan. So, una to. And then, ito. Tapos, ito. February. March. April. May, and then June. Okay? Yan. Pakita ko lang sa inyo. Yan, ganyan magiging itsura ng pages kapag na-fold na. Yan. Okay? Ayan o, tama naman, di ba? And so on. So, tabi na muna natin to. Ngayon naman, ang gagawin natin ay ikakat natin itong cover. Okay? Okay, so susundan lang natin tong line na pang-cut. Diba meron tayong nilagay na guide? Ayan. And also this one. Okay, susundan lang natin yon. Yan, so nakat na. So for this tutorial, ang gagamitin kong cover ay ito. Ayan, so ganito sila. Oh, ipatong nyo lang tong cover dito. Diba naayos na natin yung mga pages kanina? So ipatong nyo lang dyan. Okay. So, yung akin, ang ginagawa ko, lagi kong fino-fold yung cover. Sa iba, diretsong ano na, i-stapler na lang nila. Pero ako kasi sanay akong mag-fold talaga eh. So, kumbaga yun kasi yung guide ko. Yeah. So, ifo-fold ko na lang yung akin. Kayo bahala no kung saan kayo sanay. Pero ako, sanay ako sa ganitong paraan. Oh, pwede kayong gumamit ng scoring board. Pero again, ako sanay ako sa ganito. So, kailangan natin ng long arm stapler or pwede rin yung 360 na stapler. Pero yung akin kasi nasira na. Kaya bumili na ako ng long arm stapler. So, ito yung akin. Deli po ang kanyang tatak. Okay, sundan lang natin to. Yan. Then, dito sa bottom part. So, once na na-stapler nyo na, okay, fold natin ulit. Then, ikakat ninyo yung excess dito. Okay, using rim cutter or itong cutter, pati na rin ito. Okay, ruler, para hindi kayo mahirapan. Since meron akong rim cutter, gagamitin ko siya. So, gagamit ako ng DIY na guide. Ayan, so guide ko yan for my rim cutter. Yan. So once na na-set na yung guide, no, pwede na nating i-cut yung ating pocket planner. Yan. So tapos na. This is the finished product.